Ayun. Magandang umaga, mga kabady, mga kasol. Ngayon po, itutuloy natin ang kwento ni Brad. Yeah, itutuloy pa ba? Itutuloy pa ba, pare? Tuloy-tuloy. Part 2. Anyway po, kung natatandaan niyo po, I left my relationship because it's not a blessed relationship. No matter how much or kung ano man yung naipundar ko doon. Buhay ko, panahon ko, panahon niya rin naman, in fairness to my naging ka-partner. But the reality is, kasal ako eh. And this is a lesson also para sa lahat ng taong kasal na hiwalay sa kanilang mga asawa na I'm just speaking for myself na lang muna para hindi nakakaya. Baka sabihin nila, masyado ako nang bubuhat ng maling aking bangko. For me, it's not a blessed relationship. It took me more than 2 years to realize that. Kasi, hindi masaya eh. Sa start, masaya. But when reality sink in, and actually, nararamdaman naman niya yon na sinasabi niya na nandun ako sa tabi niya, nandun ako sa bahay namin bago, pero ang puso ko ramdam niya wala. Lagi niya sinasabi sa akin. And it will start a fight, it will start a conversation na hindi maganda, and then it will lead to a life together na hindi masaya. So I decided na putulin na and to live a simple, honest, and single life pa rin. My intentions are not to force myself to my family to accept me back. Hindi na po yun. Natapos na ako dun eh. I need to respect my wife. I need to respect the feelings or decisions of my 2 kids. And I will leave it at that. There are times na, pare, alam mo ba? I'm in Pasay. When I started living alone, hindi ako mapakali alas 10:30 ng baling gabi. Dahil wala akong salapi, wala akong pamasahe. I have this check-up na nag-worry ako na meron akong medical condition. Hindi ko na ikaklaro. Again, not to make paawa or whatever. Tapos na rin ako doon. Finally. Simula Villamor Air Base up to Pilar, Las Piñas, nilakad ko. I started walking 11 in the evening because I knew how to pace myself. I did marathon before. I have mayroong walking break. Nagkaroon ako ng break or mga station. So from 11 p.m. until 7 a.m. in the morning, nilakad ko papunta sa bahay ko. Kaya nga when Bob tell his story, si Kuya SpongeBob, galing siya dito, pupunta siya Pampanga just to want to see his wife, di ba? And his kids. Hindi siya pinagbuksan. Hindi siya hinarap. Kaya nga sabi ko, napanood ko na. And sadly, after doing that, hindi naman nila alam yun. And this is the first time, siguro, na malalaman nila yun. Nilakad ko simula Villamor hanggang sa bahay ko sa Pilar. Middle of the night until early in the morning. And then, I waited until 8 o'clock pa sa isang fast food chain because when I reached the area, baka tulog pa. So, inisip ko, wait ako ng ilang oras, 1 hour, para pagpunta ko, baka gising na sila. Hindi rin ako binuksan. I waited for
I think it's more than 2 hours. I stayed in the gate, trying to call them from time to time, until di nga sila bumaba, di sila nagbukas. But I know they are inside. Nakita ko pa, sumilip siya, may wife from our room. Natsyempohan ko. And hanggang sa finally, I decided to go back. Pabalik, maglakad. Bali na oras yun. Tapusin ko lang. And then, I saw a neighbor. I told her my intention, why I'm there. And I just asked them, because my intentions are, number one, since I have a medical condition, I just need to know sana if I still have an HMO from my daughters. Kasi I have my daughters are so kind enough na bigyan ako ng HMO. So I need a thorough medical checkup, and I need that kung meron pa sana. Kung wala na, okay lang. So be it na. But I decided, since wala akong choice, I called a friend, but sometimes friends like my family who are there with you all the way, pare, napapagod ng tao. Sasagad din. Sasagad. Even your best friend. So, I started walking. Pabalik, pare. Pero my legs, since that is the first time in a long, long time that I walked that far, hindi na kaya maglakad, pare. Kasi yung lakad mo, yung pabalik. So, I make a goal na parating ko lang tong area na to, Casimiro. I went through BF Homes. And then sabi ko, maris ko lang yung Casimiro, meron dong KFC. Magpapahinga ako sa KFC. And then, the manager saw me. Nahirap na ako maglakad. And then, kinuwento ko yung ginawa kong kalokohan. Yung ginawa kong lakad, pare. The manager, Manager Fatima, salamat sa iyo. That's her name. Shout out sa iyo. Salamat sa ginawa mo sa akin. She offered food. She offered 2-piece chicken, rice, water, sodas. And I said no. And sabi ko, kung pwede sana at talagang nag-offer ka sa akin, I just need to go back to my place in Pasay. So, Fatima is very kind, manager of KFC. She gave me 100 pesos Okay. para makabalik ako, Pamasahe. pamasahe, papuntang Pasay. And that money, sumobra pa yon, Fatima, may sumobra pang 35 pesos. Salamat sa iyo. I promise you, one day, magkikita tayo ulit. Magdadala akong Jollibee. Kalaban yun eh. Kalaban pa yun. Anyway, Yun. so pare, anyway, pero hindi ako galit na, hindi ako masama ang loob sa aking pamilya dahil hindi ako binuksan. Kasi, I need to realize, ito, lessons, mga kabady, mga kason. You need to wait. Kung sino man, kung meron ka mang kagalit, kaaway, etc., or kasamaan loob na pamilya or kaibigan, you need to respect their space. Kaya nga sinasabi ko, titining din. Titining din yan. Tama. Yun yung laging kasabihan ni Paring Jason or ni Paring Soul. And we need to respect their space. We need to respect their decisions for now that they don't want to see you or talk to you for now. And let time Time is heals. everything, man. Yeah, that's true, man, di ba? Let time heals and Mas correct sabihin. sabi nga, In God's perfect time. in God's perfect time, doon nga ako papunta. You surrender it to our Lord. And ako, 100%, everything will be okay. So, anyway, but I will be honest, yung struggles ko sa pagsisimulang muli ng panibagong buhay, hindi ganun kasimple. Tulad ni Paring Soul, nung siya walang kasama dito sa bahay,
extended to us, every friends, family, na pwedeng tumulong. Sa akin, sa pamilya ko, sa father side, pasensya sa mga kulit ko sa inyo. Salamat sa lahat na naitulong nyo. Pasensya sa mga nasabi ko sa mga panahon na masama na rin yung loob ko siguro dahil tulad ni Jaser. Si Jaser nga, 3 taon mahigit, walang kasama. Eh ako, ilang buwan pa lang. Tampo na. Mahal ko kayo. Bautista family. You know kung sino kayo. Mahal ko kayo from the mother side. So, pasensya na sa mga pagkukulang ko sa inyo, sa mga nasabi ko. And sa aking pamilya, I just need to be clear my intentions sa ginagawa ko. Again, my intentions are, dito ngayon, sa panibago kong buhay, kasama si Paring Sol, my intentions are, hindi magpakita ng tao, pare. Nagpapakita ng tao. Itong vlog na to, the intentions are, ma-share yung buhay namin, na sana kapulutan ng aral, kapulutan ng maling lessons, leksyon, at ma-improve ang buhay ng bawat viewers namin. May konting joke kung paminsan-minsan na kung nasasakyan niyo yung joke ko, yung mga pabiro, salamat. Kung hindi, okay lang. But, that's from my heart, that's my intention. Hindi para magpakita ng tao na, ito na ako ngayon. Hindi na ako yung dati. Di ba? Balik na ako sa dati. Iba na buhay ko hindi ko. This is coming from our hearts, kay Sol, ako, si Buddy, na we just want to share kasi alam namin, hindi lang naman sa amin nangyayari ito. Anyway, so, at doon sa aking nakasama sa buhay, kilala mo kung sino ka. I said a lot of stupid things din sa'yo. I said a lot of, mga hindi magandang salita. Patawarin mo ako, sa'yo at sa iyong pamilya. Pasensya na, at hindi kita minahal ng lubusan. Pasensya na, iisa pa rin ang laman ng aking puso. Yun ay ang aking asawa. Kung magkabalikan man kami, o hindi na, kung magkita man kami, o hindi na, yung aking mga anak, kung ganun din, maluwag na sa aking puso. Ito, real pa ko. Maluwag na sa aking puso na mamumuhay ako ng tama. Hindi naman ako nag-iisa, nandiyan ka eh. Nandiyan si Lord. Sabi nga, we were never alone kasi our Lord is always with us. Si Jesus. Jesus is always with us. Yung mga byudo, yung mga byuda, they were never alone. Never sila naban ng byuda because laging nandyan ang ating Panginoon sa buhay natin. Lagi natin siyang kasama. And for me, masaya ako eh. This happiness that I have, I even tell it to one of my partners, si Sir Jibon. Shout out kay Sir Jibon. Sabi ko, Sir Jibon, nagkaroon ako ng more than 4 million in a year sa mga kinita ko sa aking commission. Pero this happiness that I have now, this is not plastic. The happiness that I have now, since lumipat ako dito sa bahay ni Paring Sol, yung mga biruan namin, yung mga kalokohan, mga kablog, mga kabad, mga kasol, sira ulo itong kasama ko eh. Napaka-kuwela, napaka-palabiro. Ano naman gayon? Lagi akong pinapatawa, lagi akong... So, but honest to goodness, the happiness inside me, totoo eh. Sabi ko nga minsan, bigla akong pumasok sa pinto, 9:00 ng gabi, bigla akong kumanta. Gising din siya. Ano yung kinakanta natin? Paminsan-minsan. Ito pa yung lyric. At kahit ngayon, meron akong iba,
Kahit sinasabi. Sabing mahal ko siya. Sa puso ko, ikaw pa rin ang mahal ko. Paminsan-minsan, naaalala pa rin kita at aaminin ko. Sa Hanggang puso hanggang ngayon, kita ay tinitira. Ay, mali! Tawanan kami doon sa simpleng punchline na yon. 3 araw ka tumawa dun, man. 3 araw, ang sakit ng tiyan ko. Kasi sa tuwing kakantahin namin yung kantang yon, Mamubul. hindi kami makamubon sa kanta doon sa punchline na yon. Pero biro lang po, hindi po tinitira yon. Iniibig. So, Correction lang. correction. So na yun. Hanggang ngayon, kita ay tinitira. Hindi, sorry. Anyway, so, yung happiness po namin ni Sol, happiness coming. It's a grace coming from our Lord. Grasya po yan na hindi ko Explain. naranasan, hindi po nakita nung kami ay merong napakaraming salapi, nasilaw up kami sa success. May tuko, pumasok. Bubuli, nasa likod namin. Anyway, ayun po yung bubuli, oh. Asa na, bubuli. Nawala. Anyway, balik po natin. So, anyway po, yung po sayang yon, yung po anong tawag doon, pare? Galak. Yung pong galak na yon, cut po natin. Sorry po, sorry.